Kamakailan lamang naiulat namin ang pamamato sa mga sasakyan sa Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City. Maging sa EDSA Mandaluyong Tunnel, laganap din pala ang gawaing ito. At isa sa mga nabiktima, opisyal ng Philippine Navy. May news to go si Von Aquino. Ito ang larawan ng basag na windshield ng sasakyan ni Philippine Navy Commander Apolinario Celoza. Laking gulat daw niya nang may bumagsak sa kanyang sasakyan at mabasag ang kanyang windshield. Pumarada si Commander Celoza sa gilid ng kalsada. Dito niya nakita ang nasa 5 hanggang 7 kilo ng bato na bumagsak sa kanyang windshield. Nagulat lang ako, biglang mayroong bumagsak na may kumalapag doon. Yan pala yung windshield ko. Basag na, nabasag. So medyo by precaution, kinotion ko sarili ko na hindi ako basta-basta bumababa kasi maraming mga nagsayo na kanya. Mabanti ko ng konti and then I stop. Agad daw siyang humingi ng tulong sa Traffic Division ng Mandaluyong Police at napag-alamang ito na palang ikatlong nagreklamo kaugnay ng kaparehong insidente sa nakaraang 2 linggo. According to them, to the report, ang follow-up investigation nila, mayroong mga isang babae daw na medyo may sira ulo yung nandoon na ng babato. Yung iba nga may mga biyato. Sabi ng mga tambay doon na mayroon nga daw mga umiikot-ikot doon na mga ganyang mga bata, yung mga batang hamog. Nitong nakaraang linggo, ilang motorista rin ang nabiktima ng mga nambabato sa bahagi naman ng Quezon Avenue Tunnel. Ayon sa PNP, kahit hindi raw kilala ang may gawa nito, mahalagang mai-blotter o may dokumento ang kaso. Documentation is very important so that in the future is meron tayong reference. At kung sakali raw na may ganito ulit na insidente, maaari raw mag-text o tumawag sa mga hotline ng PNP. Von Aquino, GMA News.